So, gusto mong bayaran. Ang problema, gipit nga, ang hirap nga. Ba't naman kasi, sana walang makanood kasi nakakahiya. Umiiyak-iyak ako ng ganyan. Always remember, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hi Fox! Welcome back to my channel, and kung new discover mo pa lang itong video ko, I'm Anne. Nice to meet you and welcome to my Sunday Diaries! Yes, so ang content natin today is babasahin ko yung mga comments ninyo sa community sections. Dahil meron na tayong community sections, and thank you sa mga subscribe and comment ninyo. Nagkakaroon tayo ng content! Thank you so much, guys. So, babasahin ko na nga ang ating comment ngayon. So, si Ma'am Reyna Cernado. So, lahat kasi ng mga content ko na sinasagot ko sa Sunday Diaries, ang daming nakarelate dun sa reaction ko sa final demand ng Pag-ibig Fund na na-receive ko last year. Pero, may utang pa rin ako. Yeah, may utang pa rin ako. Pero di na ako nagka-cry-cry. Kaya, nung sinesearch ko kasi yon, nung na-experience ko siya, wala akong mahugutan na may kagaya ko ng eksena. Pero ngayon, sabi ko, dahil nagbo-vlogging naman ako nun, parang nag-tiktok-tiktok ako, sabi ko, why not gawan ko ng vlog tong experience ko to, para, ang goal ko lang that time, para pag nabayaran ko na yung utang ko, papanoorin ko siya ulit, para naman, parang may comfort, ganun, or may fulfillment ba sa side ko na, oh, before umiiyak-iyak ka lang, ngayon nabayaran mo na yung utang mo. Pero sadly, 2 years after nung video ko na yon, may utang pa rin naman ako, pero hindi na ako ganun ka emotional, kasi paano ba sasabihin? Sige, basahin muna natin ito, nawawala na naman ako, pasensyahan nyo na. Kasi pure na pure yung content ko. Hindi ko kasi kaya mag-content na may script, kaya pagpasensyahan nyo na akong medyo gumaganon-ganon tayo. Pero I'll try my best na mag-focus dun sa topic. Okay, so basa muna tayo ng comment ni Ma'am Reyna Cerdano 3560. Sabi niya, same po yung nangyari sa akin, ma'am. Hindi ko masabi kila mama na nagamit ko din yung mga pera dahil sa gipit din. May renta sana sa bahay. Kaso ngayon, 4 months na delay, na legal na ng Pag-ibig. Hi. So, yan. So, doon na natin i-connect ngayon yung storya. Pero, ma'am, I'm so sad naman na naranasan mo rin yung naranasan ko before. Kasi talagang napaka-ano niya. Nung nandun ako sa eksena, tapos pinanonood ko nga to talaga, malala talaga. Yung emotions ko dito talaga, pure na pure. Kasi yan talaga yung nararamdaman ko that time. Hindi ko nga sure yan nung in-upload ko kung may makakanood or wala. Sabi ko sana walang makanood kasi nakakahiya. Umiiyak-iyak ako ng ganyan. Pero gusto ko kasi na, para sa akin, ako yung manonood nun before. Hindi ko naman alam na maraming makaka-relate sa inyo. And thank you for commenting. And, so, yun ma'am. So, 4 months niya, 2 months ago naman to, kasi hindi ko pa masyadong nakita. Meron pa pala sa baba na hindi ko nasasagot. So, sorry. Ngayon ko lang siya i-address. Yung 4 months na delay, ma'am, sana nababayaran pa rin natin yung monthly kahit na meron ng 4 months na delay, kasi marami ring mga ibang nagchat sa akin about this na talagang ramdam talaga nila yung bigat ng yung bigat ng may pending ka na hindi mo nababayaran kasi may takot sa'yo na mawala yung bahay mo any moment, na parang doon kasi nakasulat sa letter, diba, na parang i-evacuate mo na lang, diba, ganyan. So, parang iba talaga yung feeling nun na, what? Parang lahat ng effort na kunin yung bahay, from equity, from everything, tapos biglang, kayong nahihirapan ka, mawawala siya ng talagang isang snap na ganun, biglang, wala lang tunog eh. Commercial pa. So, isang snap lang, di ba, mawawala na bigla yung matagal mong niloan and binayad-bayaran. Kaya, mahirap, mabigat yan sa part natin ng mga homeowners na from Pag-ibig housing loan or baka meron mga banking housing loan. Ang hirap, di ba? Sa lahat talaga makaka-relate. Dami talaga nakaka-relate sa akin. And until now, nakaka-receive ako ng mga chats na paano yung gagawin nila, natatakot sila, paano yung ginawa ko, nabayaran ko raw ba,
or ano nangyari based dun sa experience ko, kasi final demand yun yung na-receive ko, and sabi din nila, nabayaran ko daw ba yan ng buo? No, hanggang ngayon may 2 months balance po ako. Pero ang ang tingin ko na magiging response ko kay Ma'am Reyna Sardano is, if 4 months na yung pending, ma'am, huwag tayong mawalan ng pag-asa na huwag na lalong bayaran. Bayaran pa rin po natin ang bayaran. Kasi, mas okay na po yung nagbabayad tayo na maramdaman ni Pag-ibig na willing naman pa rin tayong magbayad pero may delay lang. Tapos, kung kaya, syempre nagkakaroon naman po tayo ng mga extra minsan, hindi naman tayo lagi nakababad talaga sa hirap kasi imagine po nakakuha ka ng housing loan, ibig sabihin, in a way, kaya mo siyang bayaran before. Nagkaroon lang talaga ng circumstances ngayon na hindi mo na siya kayang bayaran. Kaya ipakita lang natin na willing tayong bayaran yung loan. Tapos kapag ginigipit tayo ng mga agent, normal kasi trabaho rin naman po nila yon. Kaya parang sa atin, parang kailangan talaga nila tayong i-pressure para ma-encourage tayo na magbayad. Pero in a way, di ba, parang hindi ko alam nga kung may mga ganun kung yung mga collector ba na yan, alam ba nila yung feeling na hindi mo naman gustong hindi bayaran, pero may nangyari lang talaga sa buhay mo na hindi ka makapagbayad, na parang hindi nila maintindihan yun, na talagang parang pinamumukha pa sa'yo, ay hindi ma'am meron kasing obligado na monthly amortization, hindi pwede kasi na ganyan yung nangyari, diba, responsibility nyo yan, kung ganyan, hindi na po pala kayo dapat na parang hindi na kayo responsible na magbayad. So, ika-cancel na lang po namin yung contract ninyo. Ma-foreclose na po yung property nyo. Na parang, sir, konting consideration naman please. Kasi, ang hirap lang talaga. May pinagdadaanan lang po. Tapos, parang ikaw ipipressure ka palalo. Parang, ginaganyan ka na ng mundo. Kino-compress ka palalong ganun. So, no, ba't kasi ganyan ba't kasi mahirap tayo hirap talaga. Pero hopefully ma'am, sana kahit pa paano nakakabayad-bayad ka, ganyan. Pero yun, sana din mabigat sa part mo na hindi mo masabi sa parents mo kasi ang bigat niyan talaga na parang ang hirap talaga, no? Ang hirap magsabi sa parents mo no na may problema ka. Tapos, lalo kung independent ka talaga na, strong independent woman ka na, kailangan kaya mo naman tatapalan mo na lang. Tapos, hindi mo nare-realize na parang emotionally, para talagang nagkakaroon ka na ng breakdown, parang nade-depress ka na, feeling mo, ganun. Kasi nga, may tinatago ka sa family mo, sa parents mo, which is parang, for me, mas nakakadagdag ng burden mo bukod pa dun sa housing loan na pinoproblema natin, 'di ba? Pero iiyak mo lang ma'am, tapos kapag wala, ganun talaga, maiiyak ka talaga. Tapos ipipray mo ng ipipray kasi alam mo pagka nalulose hope tayong mga believers ni Jesus Christ or ni God, diba wala tayo ibang tatakbuhan kundi siya lang din naman lang siya. Kaya surrender everything talaga sa Kanya. Tapos parang in His perfect time, mailaraos din talaga natin lahat to Diba? Parang pagsubok lang to, dito ibibigayan kung hindi natin kaya. Kaya nga, ako parang nagkakaroon ako ng realization na siguro kaya naramdaman ko dati yun. Kasi dapat i-share ko pala siya sa mga kagaya ko na wala ring makapag-comfort or yung paano ba to mawawala. Kasi 'di ba, sorry sa term pero maraming kagaya ko na inosente talaga pagdating sa ganyan. Kasi pag hindi mo na experience, hindi mo alam anong next na gagawin mo, 'di ba? So parang yun talaga yung parang point doon na talagang magka-cry ka, de-depress ka, breakdown ka, talagang parang hindi mo alam saan ka nakukuha ng pera para lang mabayaran lahat. Sobrang ganun talaga siya. In reality, ganun talaga siya kahirap. Hindi siya madali. Hindi madaling maging mahirap. Talagang mahirap maging mahirap, pero kinakaya, nilalaban mo. Kasi nga, hindi naman pwedeng, yung iba kasi parang mahirap naman ako okay na, mahirap na ako, mamatay na ako mahirap, ganun. Mahirap naman kasi talaga, ganyan, kahit anong gawin ko, mahirap talaga. Yung puro hirap na lang talaga. Parang wala ka ng hope, ganyan. Wala tayong ibang tatakbuhan kung hindi si God lang. Diba? Tawagan mo si Jesus Christ na
Lord, kabagan niyo naman po ako. Ganyan, diba? At ba, sobrang hirap. Ano po bang gagawin ko? Ganyan. Kasi, always remember, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya, paano tayo kahabagan kung hindi tayo kikilos, diba? And yun, medyo mahaba yata yung reply ko sa'yo, ma'am. Pero sana po, naka-help ako in a way dun sa nararamdaman mo. And, meron pang isa, si Shibi, sabi niya, ako nga 11 months na huhusa na talaga. Oh, 11 months! Pero imagine ha, tayo na may mga 4 months yung pending. Imagine, ito si ma'am, meron siya 11 months. So, I think kung gantong 11 months na to, ano na to for reconstruction na, mag-a-apply na mismo kay Pag-ibig Fund. Tapos, for close na to kapag kaganto Kasi 11 months na. So, kailangan mo nang bawiin ngayon yung property mo. Kaso di ko lang sure ngayon kung ngayong taon meron bang reconstruction program si Pag-ibig Fund. Pero possible pa ito mabawi ni ma'am. So, right now, for sure, ang ginagawa ni ma'am, it's kind of, sorry sa term, pero ini-squat niya yung property niya. Which is, hindi naman nagpapalayas talaga si Pag-ibig Fund sa mga ganyang housing loan. Ang magiging problema niyan is parang tinitiran mo yung bahay. Supposedly, iyon na. Pero, ini-squat mo siya. Tapos, pag may bumili nun, later on, nabayaran na, palalayasin ka pa. Kaya, mahirap, no? Mahirap din talaga. Pero, I think, possible pa to kapag ka nagkaroon ng reconstruction program si Pag-ibig Fund, makukuha pa to ulit ni ma'am. Tiwala lang talaga tayo, ma'am. Tiwala lang. Kakayanin po natin to. Kapit lang. Pagsubok lang to. So, di na ako nakakry-cry kasi medyo stroke na ako ngayon. Kasi 2 years before pa yon yung sinot ko na yon. Pero, pag pinapanood ko yung video ko na yun, talagang bumabalik pa rin yung feeling Naiiyak pa rin talaga ako. Kaya, sa lahat po nung na-comfort ng video ko na yon, thank you po sa pag-comment ninyo kasi in a way nako-comfort naman po ninyo ako na hindi po talaga ako nag-iisa. Nandyan po kayo, kasama po kayo. Tapos sana po makakita ko yung mga comment niyo in the future na nabayaran ko na din, ganyan. So, 2 months na lang pending ko, kaya 1 month na lang pending ko, ganon. Kasi di ba ang sarap sa feeling na nakakabawas ka ng mga inutangan mo. Kasi ako sobrang dami ko din talagang utang Pero kapag may nababayaran akong utang tapos nagko-close na yun, so in a way parang ang saya-saya na wala na akong utang. Ganun yung feeling, di ba? Parang fulfilling siya na ayaw kasi naman natin, di ba, may utang. Usually, gustuin mo bang mangutang na lang tapos di mo nababayaran? Di, syempre, konsensya mo yun, di ba? So, gusto mong bayaran. Ang problema, gipit nga, ang hirap nga. Ba't naman kasi? Tapos, minimum ngayon, magkano? Tapos, yung cost of living. Diba? Bakit ganon? Magbobotohan. So, wala naman akong say dyan. Kanya-kanya naman tayong opinion. Pero, vote wisely. Kasi nga, wala nga alam sa, boto, naging vote. So, vote wisely nga tong botohan kasi kahit ano man gawin natin, hindi naman natin hawak yung mga uupo, 'di ba? So wala tayong ibang choice kung hindi gawin natin yung kaya nating gawin para makasurvive dito sa earth. Lahat naman, everyone nagsusurvive talaga. Kaya madami pa talaga. Minsan nga ginagawa ko niyan, 'di ba, nung nag-cry ako. Titingnan ko yung mga mas mahirap pa yung pinagdadaanan sa akin. Tapos nare-realize ko na, thank you God kasi mas lighter or mas mild yung nararanasan ko. No? So, yun. Thank you for watching and I hope mabasa ko yung chat mo or yung comment mo dyan na 1 month na lang utang mo o kaya totally wala ka ng utang na bayaran mo na. Kaya natin to kasi ako meron pa rin ako 2 months spending pero in a way nakakaraos ng konti. Kaya share ko kapag fully paid na rin ako yung wala na akong pending. And I'm so excited na mabayaran ko. Feeling ko this year, matatapos na yung utang ko na yan kay Pag-ibig. I know, hindi naman yung buong utang Yung pending. May utang pa rin. So yun, don't forget to subscribe and comment your story.
pagdating sa Pag-ibig Housing Loan kasi maraming nagsisearch niyan, yung story mo makaka-share yan. I mean, makaka-inspire yung shinare mo. So, yun.